What's up, KEG? So, pang 41 days na ng ating code text at welcome back sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin yung pag-ascend ng ating mga Axie dahil meron tayong malupit na master quest at binigyan tayo ng master quest ngayon. So, tayo ngayon ay mag-ascend ng Axie. Pero bago yun, punta muna tayo sa ating bounty board. I-check natin ang ating mga tasks. So, ang mga tasks natin ay win 4 rank battle. Feed 10 regular Coco Choco to any Axie. Feed 5 regular Coco Choco to any evolved Axie that you own. Buy 1 consumable. Buy 1 premium Coco Choco. At ito na, yung Ascent a level 19 or higher Axie. No? So ito, para mas maintindihan natin kung paano mag-ascend. So nire-roll ko to kasi Homeland yung lumabas. Hindi naman ako nakakapaglaro ng Homeland. Pero ito na, binigyan tayo ng Master Quest. Then sunod ay win 2 arcade battle. So unahin muna natin yung ating mga ibang task. Yung feed 10 regular Coco Choco, yung feed 5 regular Coco Choco to any evolve. So 10 na lang yung i-feed natin para dalawang task na kagad yung matapos. Yan, so puntahan natin si Elara, si Princess. So lagyan natin ng 10. Yan. Tapos punta tayo sa bounty board ulit. Check naman natin yung iba. Win 4 rank. Okay na tayo dyan. Naglaro na tayo niya kanina. Buy 1 consumable. Buy 1 premium Coco Choco. So wala tayong buy any acting ngayon. So buy 1 premium Coco Choco na lang tayo. So sa buy 1 premium Coco Choco is 0.5 USDT. 0.49 USDC. Something went wrong. Bakit? Baka hanap. Ay, kaya pala 1 lang yun. Hanap tayo na medyo marami-raming binibenta. Ito na lang. So magkano to? 0.51 USDC. Yan. So 31 pesos yun. And then, punta na tayo dun sa ating master quest. No? So, last but not the least. So, ascend the level 19 or higher Axie. So, hahanap tayo dito ng level 19 or higher Axie na pwede nating i-ascend. So, dito, meron tayong mga Axie na umabot na ng level 19. So, madalas ko rin silang gamitin dati. Pipili lang tayo ng pwede nating i-ascend dito sa mga Axie na to. Ang difference kasi nito, kapag ka level 19, kunyari level 19 natin pinili, mas less yung BAXS na pag bibilihan mo. Ito na yun eh. Ito na yung magiging use ng BAXS. So, imbis na AXS ang ipambibili mo, so pwedeng BAXS. So, ang magagastos mo sa kanya is 0.87 na BAXS kung level 19. So, magkakaiba yung price niya once na tumataas yung level cap. So, sa level 19, 0.87. So, pag pumunta naman tayo sa level 29, check natin yung level 29, 29. Ito siguro yung ating pang rage. So, 1.3 BAXS naman ang ating magagastos, 1.3. Then, ang sunod natin ay buy 1 premium tuloy. Ay yung ating mga level 39 naman. Ito na lang si My Toasted. So, 1.75 naman ito. Yung kanyang BXS. At kapag ka nandun ka naman sa matataas na, ito yung mga level 49. Yari si Hip Hop. 2.18 naman siya. No? So dito, pwede tayong pumili ng pinakamura lang. So 0.87 yun. Nga lang, doon sa mga level 19 ko, meron naman, ito si Magni, okay naman to gamitin. Kasi nagkakaroon siya ng dalawang, kaso problema lang sa kanya yung kanyang tail. Kasi yung tail niya kasi is pang aqua.
Pero useful siya sa akin dati, kaya lang napa-level 19 ko siya kasi dati ginagamit ko talaga sila para pag sa mga, depende kasi sa meta, depende sa dati, lalo na dati na hindi pa fix yung mga cards. So palipat-lipat ako ng mga Axie. Hanggang sa magkamap nga ako sa ganitong build ko. Nga lang, na-stuck naman ako. Ito lang naman yung tip ko sa inyo. Once na bumili ka ng collectible Axie, may stock talaga kayo doon sa collectible Axie nyo. Bakit? Kasi yun at yun na lang ang gagamitin niyo kasi pwede kayo magpalit ng parts. Late ko na nalaman, kaso kasi ang mahal din kasi ng collectible Axie dati. At saka, wala pang collectible Axie dati na na pang poison yung sabak, no? So ito talaga yung mga yung small frill lang talaga ang pwede mong gamitin. Tsaka green thorns. Ngayon kasi yung sa green thorns meron na yung dragon wings. So nagkaroon ng ganun na nightmare na collectible at pumasok naman doon sa mga poison team. Kaso ang mahal dati ng mga collectible Axie na poison team, umaabot ng nasa 10k, 8k ang isa dati. So pinababa ko lang muna ng pinababa yung presyo, nag-stick muna ako dito. Kasi ang pinakamahal ko sigurong nabili na nightmare is 2,000 pesos. Yun ang pinakamahal ko na nabili. Ngayon, mas magaganda na yung 2,000 pesos na mabibili mo eh. Mamaya, i-check natin yung mga nightmare Axie. Pero ngayon, ito nga, decisionan muna natin itong ating, kung ano yung papalevel natin. Pwede kong piliin yung pinakamura, no? Sa pag-ascend. Isa rin to sa kailangan yung i-consider once na talagang fresh start kayo sa beginner. So, meron kasing mga ganitong task na lalabas. So, imbis na mag-reroll ka, sayang naman, kung mag-ascend ka, pwedeng ang problema kasi, hindi ko ma-upgrade yung iba dahil hindi pa hinog. Ibig sabihin, hindi pa kasi siya ganun kalakas itong mga Axie ko, no? Pero pwede ko nang i-ascend, kunyari ito si Heisenberg. Si Heisenberg kasi, tsaka si Dreadnought, yung mga yan, isang team yan kasama si Hip Hop. Yan, pati sila System. Yan talaga yung mga ginagamit ko nang ginagamit dati. Kaya umabot niya ng ganyan kataas na level. So yung pag-ascend naman ito, is tataas lang yung level nila, pero yung mga parts, one evolution parts, ano pa nila. So check natin, tingnan natin dito, anong pwede nating i-ascend. Kung sa mura naman, syempre, ang habol naman natin dito yung bounty board task. Pwede na to. Itong mga iba kong mga Axie, no? Pero kung ang habol ko yung mga gagamitin ko na mga Axie, mas maganda yung mga nasa high level ko na. Pero kasi, andyan hindi ko na rin naman evolve ang kanilang mga parts. So, doon na lang tayo sa pinakamura na pwede nating paggastusan. So dito, ang tingin ko, aking mga Axie dito, ang pinaka-best dito na palakasin or pataasan na lang ng level, is ito na lang siguro yung ating bag, no? Ito na lang yung ating bag na kaso ano bang yung sa shrimp, no? So ito na lang ating i-evolve. So 0.85 na BXS, 0.875 yung ating magagastos. So BXS naman ang gagamitin natin dito, hindi naman yung excess natin. So mababawasan yung ating reward, magagastos natin sa BAXS. So ito na yung pinakang gamit talaga, no? So pwede mong ring gawin ito, kunyari mag-aano ka ng mga ibang may kausap ka, ayaw gumastos ng ayaw gustong gamitin yung BXS niya, tapos magpapalit lang kayo. So pwede kayo mag-usap na, bayaran mo lang ako ng 0.875 na excess, tapos i-ascend ko. Pwede yung ganun. Lang, syempre dapat sobrang kayo. Sobrang close kayo, di kayo magkakilala talaga kayo kasi syempre mamaya pag binigay yung bayad sa'yo, tapos mawala. Daming ganyan sa Facebook, no? Yung mga scammer, lalo na kapag kausap mo, tapos biglang magpapa-evolve ka, tapos kailangan mong ibibigay mo kasi Axie mo para i-ascend niya, tapos hindi niya na ibabalik yung mo, at worst, di pa niya in-evolve. Siyempre yung ipapa-evolve mo, yung magre-risk ka, yun talagang ginagamit mo. Kaya sobrang risky nung mga ganun. Pero pwede nyo pag-usapan yun kung kakilala mo or kabady mo yung kausap mo. Pero kung stranger, wag yan subukan. Sasakit lang yung ulo nyo sa mga yan. Daming ganyan sa Facebook.
Lalo na ngayon, may mga nauuso pa rin sa Facebook yung ano, yung mga middleman pa. Tsaka yung mga nag-ano, kalokohan yun. Hindi mo na kailangan ng middleman. Nakikita nyo naman araw-araw pag nagko-content tayo. Direkta akong bumibili sa marketplace ng mga Axie. Minsan nga, pag binibenta pa sa Facebook, overpriced pa eh. Tapos payment first pa sila. So, ganun ng kalakaran doon sa Facebook. At dito, kung naligaw ka dito sa channel ko, direkta ikaw na ang bumili ng Axie mo dito sa marketplace. Marami ka pong pagpipilian. No? At sigurado pang mabibili mo. Hindi ka may scam. Okay? Tapos, ito na. I-verify na natin ating mga tasks. So win for rank battle. Feed 10 regular Coco Choco. Feed 5 regular Coco Choco. Buy 1 consumable. Buy 1 premium Coco Choco. So okay na rin yan. Ascend level 19 or higher Axie. Win 2 arcade battles. Yan. So refresh muna natin. Tingnan natin ang ating rank sa leaderboard kung pang ilan na tayo. So, pang 876 tayo. So, 6x din yan. Tapos, dito, pang 21% na tayo ng mga players. So, 70, kasama na tayo sa mga shared pool na premier pool. Tapos, ang level natin ay 4. So, pang 41 days, advance na tayo ng tatlong araw na ating advance. So, okay yun. At least kahit pa paano, 2 araw na lang hahabulin natin. Kasi 20 levels to, so 55 days. Kailangan makahabol tayo ng So punta tayo na sa ating overview. Check na natin. 2 level tayo ngayong araw dahil dun sa master quest. Kaya rin willing ako mag-ascend. Kasi ang habol ko rin dito yung itong matapos natin ito. Itong last book. Para makuha natin ito. Orb at saka ito. Ewan natin kung aabot pero tingnan natin. Kung ano din saan tayo aabutin dito sa ating codex. So pwede tayo mag-roll. Roll muna tayo. Baka swertehin. Baka makakuha tayo ng paniki. Actually, mababa na rin ata ang presyo nitong mga paniki na to. Hindi na rin siya ganun kataas. Di kagaya ng mga unang roll mo na ano pa. So, nagbabago talaga guys, no? The more na dumadami yung supply, the more na bumababa yung presyo. The more na kumukunti yung supply, kung parehas lang yung demand, so tataas at tataas yung value niya. So, the law of supply and demand. So, kailangan maging aware din tayo sa mga ganong klaseng Kaya, syempre, kung napapanood mo naman yung aking mga content, so dito pa lang, may experience mo na, makikita mo na kung ano ba yung ginagawa ng isang Axie player. No, saan ba kumukuha ng income? Ano ba yung nang ginagawa ng, lalo na kung hindi ka naman ganun ka-competitive pagdating sa leaderboard. Ang dami na nating mata, 4 na. Grabe naman, puro na lang matatong nakuha natin. No? Silipin din natin pala yung presyo ng mga Nightmare Axie ngayon. So, punta tayo sa Axis. Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, yung mga collectible Axie. So, dito na-stuck na ako dun sa mga Axie ko na yon. Bakit? Kasi napapalitan kasi yung mga parts ng mga Axie ko. Pagka collectible Axie siya, so may 3 parts ka na pwedeng palitan. So, dito makikita mo, ang baba na ng presyo. Nga lang, hindi ito yung mga Axie natin na ginagamit. So, Nightmare ang ginagamit natin na Poison. So, pag pinilter nyo yun, hanap lang kayo dito ng Small Frill at Green Thorns. So, Nightmare Wings yon. Nightmare Wings. So, piliin mo lang itong isa. Pwede rin yung shiny. Kung may budget ka, shiny. Yung shiny na Nightmare. Naantay ko lang din bumaba ang presyo nito eh. Ayan, no? So, meron dito, ang gamit naman niya ay mech. Nga lang, nasa $35 rin ang pinakamura. So, magkano to? Nasa 2,000 pesos pa rin ata to. Ano? Ay, hindi. Ang pinakamahal ko pala is umabot ng Ang pinakamahal ko ay umabot ng $92 ata. O, $107. Parang ganun. Yung pala ang pinakamahal ko dati. Kasi mahal pa nga yun dati. Nung bumaba ng ganun, bumili ako. Which is hanggang ngayon naman, napapakinabangan ko. Yun naman yung
naging ano, although bumaba yung presyo niya kasi wala naman ako planong ibenta kasi ginagamit ko rin naman sa game, no? So, at least nagkaroon ako ng mga ganong axis, ng mga nightmare. Nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng mga collectible axis. Nakala ko dati hindi ako magkakaroon. Pero ngayon talaga possible na kasi sobrang baba na ng presyo. Yan, no? So, ito yung mga poison team, poison axis na pwede mong i-try. May mga nightmare parts na yan. No? So, i-check nyo yung mismong kung anong parts ng art nyo. Tapos makikita nyo may nakalagay na slips, yung mga 3. Kung makikita nyo na sa gilid, yun, may 3. So, ibig sabihin 3 slips na produce nila sa isang araw. So, pag nagka-budget tayo, syempre, gusto ko rin naman mag-upgrade ng iba pang collectible axis. So, isa rin sa tinitingnan ko rito, yung Japanese talaga. Japanese or Christmas. Sa Japanese kasi, ang pinakamura. Nga lang, ito talagang hirap gamitin kasi wala namang betang So, $56, no? So, kung bibili ka ng kung habol mo slips, pwede to kasi 12 slips to. Diba? So, katumbas na to ng 4 na nightmare. So, kung ikukumpara mo, talaga mas makakatipid ka kung gagamit ka ng Japanese. At kung gagamit ka naman ng Christmas, 32 slips, so doble na. No? So, nasa $100 naman to. Dati kasi mahal dito di sana ito na binili ko. Pero nasa $200 na halos, no? 117, nasa 10,000 pesos na rin. So, masyado pa rin to mahal. Hindi naman to kagaya ng dating Axie na syempre, kumikita ka kagad once sa bumili ka. Lalaroin mo na kagad, kikita ka na. So, hindi na siya kasi ganun. Kaya yung demand pagdating doon sa pagbili ng mga ganitong Axie talaga is talaga napaka-limited na. Isa pa pala sa gusto ko sa Nightmare, yung Nightmare na part, share ko na lang din sa inyo. Pero kasing Nightmare part na inaantay ko rin bumaba ang presyo ito. Yung naka-Nightmare na body. Angas kasi na ito eh. Diba? $217. Ayun $543. Angas niyan eh. Grabe yung slips $567, 42 slips, no? Kasi combination na rin to ng iba't ibang mga parts o dalawang nightmare parts at isang shiny. Yun yung may nakalagay sa gilid na 2, tapos yung may star. Ito naman, naka-Japanese naman to, kaya pero mas marami pa ng slips nung naka-shiny. So, ang dami gumagawa ng Ito, ang lulok form, 503. Mystic na, origin pa. Grabe naman yung itsura ito. Nakakatakot na itsura. $56,000. 26 Ethereum. Pang pamana na yan sa mga anak. Grabe. Pero ito nga yun, inaabangan ko ito bumabay kaso wala. Mukhang imposible na to. Tapos pagdating din sa summer, sa summer kasi mura na lang yung summer. Yung summer naman, okay lang. No, kung bibili ka, $13. So, meron ka ng extra slips. 1 slip per day. Pero depende nga yun sa inyo. Depende yun sa budget ninyo. Tsaka kung ano. Pero kung summer na rin, mas maganda na mag-nightmare ka. Dadagdag ka lang ng konti. Kasi ang floor price ulit ng nightmare ay 18. Konti lang difference eh. Di mag-nightmare ka na. Ngayon, kung meron kang madodoble mo yung budget mo, kunyari mga $36, so pwede ka sa Japanese. Hindi, times 3 pala ang presyo. So $56 na to, medyo makatin to. Alang kasi wala pa naman akong trip dito na itsura ng Japanese. May Japanese ako na trip eh. Ito yung nakaganto na mata. So mahal pa eh. Bababa pa yan. Antay lang natin. Antay lang tayo. Bababa pa yan mga axis na to. Patagal ng patagal kasi syempre kung mapapansin yung lalo na ngayon nagkakaroon ng mga total ban o di kaya pinahihigpitan ng Sky Mavis yung mga ways ng pag-earn ng mga tao, talaga marami talaga magde-default yan. So, yan ang mga inaabangan natin. Alam problema, mamaya, bili tayo ng bili, tapos di na umangat, di ba? So, ganun talaga, yun yung mga risk na kailangan nating matanggap dito. So, pinili ko itong game na to as para maging,
ano to, research study pagdating dito sa mga sa blockchain, no? At ang maganda lang kasi dito is dahil dito na rin naman ako nagsimula, so kung ano man ang mangyari sa kanya, bumagsak man siya or mag-succeed itong Axie Infinity, then at least naging nasaksihan ko yung history ng isa sa pinakasumikat na Web3 games dito sa mundo ng Web3, no? Kaya isa pa rin sa mga punto ko dito, ang cryptocurrency kasi hindi naman siya talaga totally nagagamit actual sa ngayon dito sa ating society mismo. Yung may real use case talaga. So nakikita ko pa lang ng real use case pagdating sa mga crypto, itong mga gaming pa lang. So kaya nandito tayo para maobserbahan natin yung anong pwede mangyari mula sa NFT blockchain at pagdating sa mga tokens, kung magkano na yung kung ano na yung magiging relationship nila sa isa't isa. So dito, na-analyze na natin pagka nandito na tayo sa real world, no? So syempre mas komplikado 'yon. So dito dapat sa mga simpleng bagay pa lang is mas maintindihan na natin. Although syempre maraming terminologies yung talagang kailangan mong matutunan, at syempre dapat aaralin mo talaga. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo. I-like and share lang ang ating mga video at mag-comment na rin kayo dyan sa baba. I-criticize nyo ang aking mga video. Tingnan nyo kung palagay nyo ba okay ba yung aking video. Kailangan ba natin mag-improve sa mga ano bang topic ang gusto nyo nung i-discuss. Comment nyo lang dyan. Comment lang kayo. At syempre, saludo sa ating mga mama at saka sir dyan. Maraming salamat sa inyo. At yun lang, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!